huwag maghabol sa lalaki. Yun. Well, teka lang, Kuya Kiko. Bakit nga ba? So ito mga utol, tinatanong pa ba yan? Kasi karamihan din is may mga dahilan or may mga rason pa. Na Kuya Kiko, syempre depende naman yan sa situation. Dahil what if kung may mga anak kami? Or what if kung ganun na kasi kami katagal eh? So hahayaan ko na lang ba na umatras siya? Hahayaan ko na lang ba na mapunta siya sa ibang babae? So ito nga mga utol, once kasi na ganyan yung mga rason mo, or kahit ano man dyan, kapag may rason ka pa, ay tiyak, yan at yan din yung magiging rason kung bakit ka iniiwan ng partner mo. Kung bakit mas malakas pa rin yung loob niya, naatrasan ka, nalokohin ka, ng paulit-ulit. Kasi kung nakikita niya na ikaw mismo ay kumakapit pa dahil nga sa rason na for example is meron kayong anak. So, pero yung hindi mo alam ay yan din yung magiging rason ng partner mo. Kaya ka nga niya niluloko ng paulit-ulit. Kasi kung ikaw hindi ka makakalas, hindi ka makakaatras dahil nga may anak kayo, is yun din po na mas lalong mabibigyan ng kampante yung isang lalaki. See? Hindi siya makakaatras. Kasi nga may mga anak kami. Yes. So mabuti ka pa, yun ang naiisip mo. Pero sa tao kasing manloloko ay baliwala po yung mga bagay-bagay na yan. Na kahit may anak pa kayo, nakagaya ngayon na nangyayari na niloloko ka. So same thing din ito na kung sabihin man natin na paano yan Kuya Kiko, nasasayangan ako kasi matagal na kami. So ganun na lang ba kadali na sisirain na lang namin yung relationship namin? So, kung ganun din ito yung rason mo utol, ay magiging yun din ang rason ng partner mo kung bakit ka paulit-ulit na niloloko. Kasi kung nakikita niya na hindi ka makakalas or takot kang umatras dahil nga matagal na kayo, ay yun din yung dahilan kung bakit ka talaga paulit-ulit na niloloko. Uy, hindi niya ako atrasan neto kasi matagal na kami eh. Nanghihinayang siya eh. Natiyak masasayangan talaga siya sa relationship namin. Yes. So, yun na nga utol, kung ganito kasi na palagi ka na lang may rason, palagi ninyong tandaan na yun at yun din yung magiging rason ng partner mo. Okay, another question Kuya Kiko. So bakit nga ba hindi niya naman ako pinapakawalan? Bakit mas kampante siya na nandyan lang naman ako? So kung magloko man lang siya, is bakit hindi niya na lang ako totally kakalasan or totally na lalayuan? Ito ha, pagdating kasi sa aming mga lalaki, kahit 10 pa kayo dyan, kung nandyan pa naman kayo nagpapaloko, nagpapauto, yes, pagdating sa aming mga lalaki is, uy, why not? Bakit hindi? Aayaw pa ba ako? Kung kayo na mismo na 10 ay nagpapaloko. Kung nandyan lang naman kayo, nagpapauto pa rin, nagpapabola, nagpapagamit. Kahit sabihin man natin na 2 lang kayo. Yes, pagdating sa lalaki, Kuya Kiko, ganun na nga, bakit mataas yung or malakas yung loob niya na magloko? Kasi gano'n na nga dahil may anak kami. Pero bakit hindi na lang tuluyan niya iiwan niya ako or tuluyan na lang siyang lumayo sana sa amin? So dahil nga din doon sa rason na kung 2 kayo hanggat maaari na pwede pa kayong maggamit na 2 na may palipat-lipatan siya is hindi mo na talaga yan papakawalan ng lalaki. Hanggat napapakinabangan pa kayo utol. Kagaya nga rin sa sinasabi ko palagi na hanggat may palay ay tutukain po yan ng manok. Yes. Ha? So lagi ninyong tandaan yan. So ngayon, sa paghahabol, kung paulit-ulit ka rin kasing naghahabol utol, ay mawawalan ka rin ng value sa taong hinahabol-habol mo. And yung taong hinahabol-habol mo ay siya itong makakaramdam ng mas lalong tataas yung value niya. Makakaramdam siya na mas lalo siyang lumalakas sa pamamagitan ng paghahabol mo. And then yung pagtingin niya sa'yo is liliit ng liliit. Yes. Okay? So and then ganun pa man, hindi mo talaga trabaho na maghabol. Kung ikaw man ay bilang isang babae,
Hindi ka pinanganak sa mundong ito na para ikaw itong maghabol, ikaw itong magmamakaawa, ikaw itong manligaw sa lalaki, ikaw itong luluhod para mahalin ka ng lalaki. Hindi ganun. Gawain po yan ng isang lalaki. Okay, ngayon kung aagawin mo, ngayon kung susundin mo, kung gagawin mo rin, gagayahin mo, tiyak utol, mas lalo lang bababa yung pagtingin ng lalaki sa'yo. Mas lalo ka lang tatawanan ng lalaki. Okay? So that's why, hindi ka po aso, na kailangan mong maghabol sa relasyon. The more na naghahabol ka ay mas lalo mo lang pinapakita na nangangailangan ka talaga ng relationship. Kaya lakas loob siya na lokohin ka kasi ikaw mismo ay lumalapit. Ikaw mismo yung humahangad ng relasyon. Pero kung pinapakita mo na hindi mo kailangan ng isang relasyon, lalong-lalo na kung puro lang naman lokohan, then tiyak mas mabibigyan pa siya ng takot na anytime ay pwede kang mawala, na anytime ay mababawasan yung babae niya. Yes. Lalong-lalo na kapag magaling ka mag-asikaso. Lalong-lalo na kapag magaling kang mag-aruga, mag-alaga. Lalong-lalo na rin kapag okay na okay kang magmahal. Lagi ninyong tandaan, hindi po lahat ng babae ay kagaya sa'yo. So then kailangan mong maging makampante. Kung sakali man na magloko siya and then umatras ka, tiyak, hahanap-hanapin kanya utol na siya pa ito maghahabol sa'yo. Pero kaso lang, kapag hinabol mo na, paano pa siya maghahabol sa'yo kung palay na mismo ang lumalapit? Okay? So yun po mga utol, sanay malinaw sa inyo kung bakit hindi mo kailangan maghabol sa lalaki. Maraming salamat, and then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And don't forget to subscribe my YouTube channel kasi doon po tayo laging nag-a-upload ng updated Payo videos. Kita-kits, maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakalimutan.